Hello mga friends! Ikinagagalak naming bisita mo ang channel na ito. Maraming salamat! Ang videong ito ay pagpapatuloy ng Now ang serye na The Rise of Technology. At ito ang Part 2. Let's get started! 12. Edge Computing. Ang cloud computing ay naging mainstream, nagtrend na ito, at isa sa mga teknolohiyang pinaka-aabangan. Ang mga pangunahing tagapagtaguyod nito ay AWS, Amazon Web Services, Microsoft Azure at Google Cloud Platform. Sila ang nangingibabaw sa merkado. Ang paggamit ng cloud computing ay lumalaki pa rin, dahil parami ang mga negosyo na lumilipat sa isang cloud solution. Ngunit hindi na ito ang bago pagdating sa teknolohiya. Habang patuloy na pagtaas ng mga data ay hamon para sa mga organisasyon. Napagtanto nila ang mga pagkukulang ng cloud computing sa ilang sitwasyon. Ang edge computing ay idinisenyo upang tumulong sa paglutas ng ilan sa mga problemang iyon bilang isang paraan upang i-bypass ang latency na dulot ng cloud computing at pagkuha ng data sa isang data center para i-proseso. Maaari itong maging pang-alalay na backup sa pag-compute. Kaya ang edge computing ay maaaring gamitin upang i-proseso ang data na sensitibo sa panahong nasa malayong lokasyon na may limitado o walang koneksyon sa isang centralized location. Sa mga sitwasyong iyon, ang edge computing ay maaaring kumilos tulad ng mga mini data center. Ang pagpapanatiling naaayon sa cloud computing, kabilang ang New Age Edge and Quantum Computing, ay makakatulong sa iyong makakuha ng mga ekselenteng trabaho tulad ng Cloud Reliability Engineer, Cloud Infrastructure Engineer, Cloud Architect at Security Architect at DevOps Cloud Engineer. 13. Quantum Computing. Ang susunod na kapansin-pansing trend ng teknolohiya ay ang quantum computing, na isang anyo ng computing na sinasamantala ang quantum phenomena tulad ng superposition at quantum entanglement. Ang kahangahangang trend ng teknolohiyang ito ay tumulong din sa pagpigil sa pagkalat ng coronavirus, at upang bumuo ng mga potensyal na bakuna. Salamat sa kakayahang madaling mag-query, mag-monitor, mag-suri at kumilos ayon sa data, anuman ang pinagmulan. Ang isa pang larangan kung saan ang quantum computing ay naghahanap ng mga aplikasyon, ay ang pagbabangko at pananalapi, para pamahalaan ang panganib sa credit, para sa high-frequency na kalakalan at ma-detect ang panloloko. Ang mga quantum computer ngayon ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa mga regular na computer. At ang mga kilalang brand tulad ng Splunk, Honeywell, Microsoft, AWS, Google at marami pang iba ay sumali na ngayon sa paggawa ng mga inobasyon sa larangan ng quantum computing. Ang income para sa pandaigdigang quantum computing market ay inaasahang lalampas sa $2.50 bilyon sa 2029. At para magkaroon ng marka sa bagong trending na teknolohiyang ito, kailangan mong magkaroon ng karanasan sa quantum mechanics, linear algebra, probability, information theory, at machine learning. 14. Virtual reality at augmented reality. Ang susunod na pambihirang trend ng teknolohiya virtual reality, VR, at augmented reality, AR, at extended reality, ER. Ang VR ay nagpapakita sa user isang kapaligirang katulad ng realidad, habang pinapaganda ng AR ang kapaligiran nito. Bagaman sa ngayon ang trend ng teknolohiyang ito ay pangunahing ginagamit sa gaming, ginamit din ito para sa pagsasanay, tulad ng sa virtual ship, isang simulation software na ginagamit upang sanayin ang mga kapitan ng barko ng US Navy, Army at Coast Guard. Sa 2024, maaari nating asahan ang mga uri ng teknolohiyang ito ay mas ginagamit na sa ating pang-araw-araw na buhay. Karaniwang gumagana kasabay ng ilan sa iba pang mga teknolohiya na binanggit namin sa listahang ito. Ang AR at VR ay may napakalaking potensyal sa pagsasanay, entertainment, edukasyon, marketing, at maging sa rehabilitasyon. Maaaring din itong gamitin upang sanayin ang mga doktor na mag-opera, mag-alok sa mga bisita ng museo ng mas malalim na karanasan, pagandahin ang mga theme park, o pahusayin pa ang marketing.
Bagamat ang ilang mga employer ay maaaring maghanap ng mga sistema bilang isang set ng kasanayan, tandaan na ang pagsisimula sa VR ay hindi nangangailangan ng maraming espesyal na kaalaman. Ang mga pangunahing kasanayan sa programming at isang forward-thinking mindset ay maaaring makakuha ng trabaho. Isa pang dahilan kung bakit ang bagong teknolohiyang trend na ito ay dapat na umabot sa iyong listahan ng mga lookout. 15. Blockchain. Bagamat iniisip ng karamihan sa mga tao ang teknolohiyang blockchain kaugnay ng mga cryptocurrencies tulad ng Bitcoin, nag-aalok ang blockchain ng seguridad na kapakipakinabang sa maraming paraan. Sa pinakasimpleng termino, ang blockchain ay maaaring ilarawan bilang data na maaari mo lamang idagdag, hindi alisin, o baguhin. Kaya ang terminong chain dahil gumagawa ka ng chain ng data. Hindi nito mababago ang mga nakaraang block, at ito ang dahilan kung bakit ito ligtas. Bilang karagdagan, ang mga blockchain ay masunurin sa policy, kaya walang sinumang entity ang maaaring kontrolin ang data. Sa blockchain, hindi mo kailangan ng pinagkakatiwalaang third party para pangasiwaan o patunayan ang mga transaksyon. Maraming industriya ang gumaaga at nagpapatupad ng blockchain, at habang tumataas ang paggamit ng teknolohiya ng blockchain, tumataas din ang pangangailangan para sa mga dalubhasang propesyonal. Mula sa bird's eye view, ang isang blockchain developer ay dalubhasa sa pagbuo at pagpapatupad ng arkitektura at mga solusyon gamit ang blockchain technology. Kung naiintriga ka sa blockchain at sa mga aplikasyon nito at gusto mong gawing career ang trending na teknolohiyang ito na ang tamang oras para magsimula. Para makapasok sa blockchain, kailangan mo ng hands-on na karanasan sa mga programming language, OOPS fundamentals, flat at relational database, data structures, web app development, at networking. Makakatulong sa iyo ang pagmaster ng blockchain sa iba't ibang larangan at industriya, risk analyst, tech arkitekto, crypto community manager at front-end engineer. 16. Internet of Things, IoT. Ang isa pang promising na bagong trend ng teknolohiya ay ang IoT. Maraming bagay ang ginagawa na ngayon gamit ang Wi-Fi connectivity. Ibig sabihin, maaari silang konektado sa internet at sa isa't isa. Kaya naman, ang Internet of Things, o IoT. Ang internet ng mga bagay ay ang hinaharap, at pinaganya na ang mga device, appliances sa bahay, kotse at marami pang iba para makakonekta at makipagpalitan ng data sa internet. Bilang mga consumer, gumagamit na kami at nakikinabang sa IoT. Maaari naming i-lock ang aming mga pinto ng malayuan kung makakalimutan namin kapag umalis kami para sa trabaho at painitan ang aming mga oven sa aming pag-uwi mula sa trabaho, lahat habang sinusubaybayan ang aming fitness sa aming Fitbits. Gayunpaman, marami ring pagkakitaan ang mga negosyo ngayon at sa malapit na hinaharap. Ang IoT ay maaaring pag-anahing mas mahusay na kaligtasan, kahusayan at paggawa ng desisyon para sa mga negosyo habang ang data ay kinokolekta at sinusuri. Maaari nitong paganahin ang predictive maintenance, pabilisin ang pangangalagang medikal, pahusayin ang serbisyo sa customer, at mag-alok ng mga benepisyong hindi pa namin naiisip. Nasa simula pa lang tayo ng bagong trend ng teknolohiyang ito, iminumungkahi ng mga pagtansya na sa 2030 humigit kumulang 50 bilyon sa mga IoT device na ito ang gagamitin sa buong mundo, na lumilikha ng napakalaking web ng mga magkakaugnay na device na sumasaklaw sa lahat mula sa mga smartphone hanggang sa mga kagamitan sa kusina. At kung gusto mong lumusong sa trending na teknolohiyang ito, kailangan mong matutunan ang tungkol sa information security, AI at machine learning fundamentals, networking, hardware interfacing, data analytics, automation, pag-unawa sa mga naka-embed na system, at dapat may kaalaman sa device at disenyo. 17. 5G. Ang susunod na trend ng teknolohiya na sumusunod sa IoT ay 5G. Ang mga teknolohiyang 3G at 4G ay nagbigay daan sa atin na mag-browse sa internet, gumamit ng mga serbisyong batay sa data, tumaas na bandwidth para sa streaming sa Spotify o YouTube at marami pang iba. Ang mga serbisyo ng 5G ay inaasahang magbabago ng ating buhay. Sa pamamagitan ng pagpapagana ng mga serbisyong umaasa sa mga advanced na teknolohiya tulad ng AR at VR, kasama ng cloud-based na mga serbisyo,
paglalaro tulad ng Google Stadia, Nvidia GeForce Now at marami pang iba. Inaasahang gagamitin ito sa mga pabrika, mga HD camera na tumutulong sa pagpapabuti ng kaligtasan at pamamahala sa trapiko, smart grid control at smart retail din. Halos lahat ng kumpanya ng telecom tulad ng Verizon, T-Mobile, Apple, Nokia Corp, Qualcomm, ay patuloy sa paglikha ng mga 5G application. Aabot sa 4.4 bilyon ang mga subscription sa 5G network sa pagtatapos ng 2027, na ginagawa itong isang malawakang na trend ng teknolohiya na dapat mong bantayan, at magbibigay din ng trabaho. 18. Cybersecurity. Ang cybersecurity ay maaaring hindi masyadong bagong trend ng teknolohiya, dahil matagal na ito, ngunit ito ay umuunlad tulad ng iba pang mga teknolohiya. Dahil ang mga pagbabanta ay patuloy na bago. Ang masasamang hacker na sumusubok na mag-access ng data sa ilegal na paraan ay hindi sasuko anumang oras sa lalong madaling panahon, at patuloy silang hahanap ng mga paraan upang malagpasan kahit ang pinakamahirap na hakbang sa seguridad. Ito rin ay bahagyang dahil ang bagong teknolohiya ay iniangkop upang mapahusay ang seguridad. Hanggat mayroon tayong mga hacker, ang cybersecurity ay mananatiling isang trending na teknolohiya dahil ito ay patuloy na mag-e-evolve upang magtanggol laban sa mga hacker. Ayon kay Gartner, sa 2025, 60% ng mga organisasyon ang gagamit ng panganib sa cybersecurity bilang pangunahing determinant sa pagsasagawa ng mga third-party na transaksyon at pakikipag-ugnayan sa negosyo. Dapat mong tandaan na gayunman ang hamon, ay nag-aalok din ito ng 6-digit income, at ang mga tungkulin ay maaaring mula sa ethical hacker, malware analyst, security engineer at chief security officer na nag-aalok ng isang promising career para sa isang taong gustong pumasok at manatili sa bagong trending na teknolohiyang ito. 19. Full stack development. Ang full stack development ay tumutukoy sa kasanayan ng pagbuo ng parehong front-end, user interface, at back-end, server-side, na bahagi ng isang web o software application. Ang mga full-stack developer ay bihasa sa maraming programming language at teknolohiya, na nagpapahintulot sa kanila na gumana ng buong software stack. Ang trend na ito ay nakakuha ng momentum dahil ang mga negosyo ay naghahanap ng mga developer na maaaring bumuo ng mahusay na mga end-to-end na solusyon. Ang buong stack development ay nag-streamline sa proseso ng pag-develop at nagbibigay daan sa mas mabilis na pagbuo at pag-deploy ng produkto. 20. DevOps. Ang DevOps ay isang hanay ng mga kasanayan na nakatuon sa pakikipagtulungan at komunikasyon sa pagitan ng mga team ng software development, Dev, at IT operations, Ops. Nilalayo nitong i-automate at i-streamline ang life cycle ng software development at deployment, na nagbibigay daan para sa mas madalas at maaasahang mga release. Kasama sa mga kasanayan sa DevOps ang tuloy-tuloy na pagsasama, tuloy-tuloy na paghahatid, infrastruktura bilang code, at automatikong testing. Ang pag-adopt ng DevOps ay nagdudulot ng mas mabilis na mga yugto ng pag-unlad, pinahusay na kalidad ng software, at mas mabilis na pagtugon sa mga pagbabago at pangangailangan ng customer. 21. Metaverse. Ang Metaverse ay isang virtual, magkakaugnay na digital na universo kung saan ang mga user ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa at mga digital na kapaligiran sa real-time. Pinagsasama nito ang augmented reality, AR, virtual reality, VR, at iba't ibang teknolohiya upang lumikha ng nakakaengganyong ibinabahagang karanasan. Ang mga kumpanya ay nag-e-explore ng metaverse application sa gaming, social networking, edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, at higit pa. Ang trend na ito ay kumakatawan sa isang convergence ng digital at pisikal na mundo at inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa komunikasyon, entertainment, at pakikipagtulungan sa negosyo. 22. Digital twins. Ang mga digital twin ay mga virtual na replika ng mga pisikal na bagay, proseso, o system. Ginagawa ang mga digital na representasyong ito gamit ang data mula sa mga sensor, IoT device at iba pang source.
Binibigyang daan ng digital twins ang mga organisasyon na subaybayan, gayahin, at pag-aralan ang mga real-world na asset at operasyon sa isang virtual na kapaligiran. Nakahanap sila ng mga aplikasyon sa paggawa, pagpaplano ng lungsod, pangangalaga sa kalusugan, at higit pa. Sa pamamagitan ng paglikha ng digital twins, maaaring i-optimize ng mga negosyo ang mga proseso, pahusayin ang paggawa ng desisyon, at pahusayin ang kahusayan, kaligtasan, at pagmamantini. At iyan ang ating nakalap na impormasyon para sa segment na ito. Ang The Rise of Technology. Hanggang sa muling pagkikita sa susunod na video. Maraming salamat sa pagsubaybay.